ibase nyo doon sa sitwasyon. Ibase nyo doon sa mga kapag ka nakakapanayam ho si Director Matibag, kapag nakakapanayam po yung ibang mga tao, kapag ka nababasa yung comment patungkol sa kanya, lalo na kapag ka yung mga nagla-live, ano po ang tingin ninyo na dahilan? Isa lang po ang nakikita ko dyan eh. Dahil tinatawag na Petra eh. 'Di ba? Yun lang oh, wala na iba mga bossing. Ni Lacson. Ang masama rito kasi, pwede naman kumuha ng permit sa PRA, pwede magpaalam sa DNR, lalo ito, lake ito eh. So why did they not acquire or secure those permits as required by law? Kapag walang permit, subject ito sa forfeiture. Bale wala raw ang lahat ng ni-reclaim at mapupunta ito sa national government. Dati nang sinabi ni Lacson na nag-agree ang Philippine Reclamation Authority at DPWH na mag-issue ng cease and desist. Talagang yari ano. Kailangan tingin ko etong mga inihahayag po ni Senator Panfilo Lacson. Ano po? O kaya i-watch list lang. Etong sila Peter Cayetano. Tsaka yung kapatid niya na si Pia Cayetano. Pero magpapaalam kayo, tsaka kakamustahin nyo si Pia. Dahil kapag kayan hindi nyo kinamusta, naku po, magtatampo po sa inyo. Naku, nakalimutan natin kamustahin si Ma'am Pia. No? Ma'am Pia, pasensya na po na i-content ko kayo. Kamusta na po kayo? Pakikamusta po dyan sa comment section si Pia Cayetano. Baka mamaya magtampo sa atin yan. Diba sabi ni MCGI Wina, puro lang kuda si Cayetano. Kung totoo ang paratang, dapat lapagan niya ng ebidensya. Oo. Kaso yan, totoo yung sinasabi dito ni Inspiration, panay Bible verse. Yung sinasabi. Kumbaga yun is pang panghatak doon sa mga manonood eh. Kunyari, mabait eh. No? Pero yung mga explanation po, wala, mga kababayan. Puro yung kay Lacson ang naririnig ho natin. Anyway, iwanan na ho natin yan. Pumunta muna tayo. Nako, eto na. Eto yung sinasabi ko ho sa inyo, mga bossing. Na kapag ka eto, mga kababayan, yung title ho namin ang nakasulat dyan, Kibuloy inatake, no? Ayan, question mark, inatake ng mga basher. Opo, ganun na nga po. Kung babasahin nyo ng buo, inatake ng basher. Pero sa tingin ko po, pagka nabasa, narinig at napanood ng kampo ni Buloyski, ito pong mga balita ngayon tungkol sa kanila. Nako po mga kababayan, tingin ko tataas ang blood pressure ni Buloyski doon. Bakit po mga bossing? Sabi ng Estados Unidos, sagot nila ang gastos ng extradition ni Apollo Kibuloy. O di ba? Wala na silang maibabala ngayon ito. No? Malabo na hong sabihin ng mga DDS at ng mga kakodjik ni Kibuloy na gumagastos ang Pilipinas para ipaaresto si Kibuloy. Wala na po silang pwedeng sabihin na si Pangulong Bongbong Marcos ang magpapaaresto kay Buloyski. O di po ba? Bakit ba kinakabahan at natatakot ang kampo ni Buloyski doon sa Estados Unidos? Mga kababayan, kung kayo po, no, makulong, kunyari ganyan, no, tapos pinag-aagawan kayo ng dalawang bansa, tapos ang sentensya parehas naman na 10 taon, sabi mo na. Kayo po, saan ang pipiliin nyo, mga bossing? Sa Pilipinas o sa Estados Unidos? No? Ako, nako po. baka sa Pilipinas na nga lang. Bakit? Bakit to, mga kababayan? Sabi ni Ma'am Chris Rose, sa USA, siguro kasi malamig, kaya niya pinili yan. Ano? Kasi iba ho ang iba na ang magiging sitwasyon, mga kababayan eh. Kapag ka ho, kapag ka sa Estados Unidos naikulong si Buloyski. Kagaya nga po nung nasabi natin, ang sitwasyon sa mga kulungan sa Pilipinas mga kababayan. Sabi ni Ganing Archola, US na lang kasi malamig. Hindi, ganito, ipapaliwanag ko sa inyo yan. Ha? Kaya siguro, mga kababayan, ayaw
ni Buloyski doon sa Estados Unidos. Kung sa Pilipinas po, syempre, 'di ba, base doon sa mga preso na nakalaya, nakalabas na, naranasan yung loob, ang sinasabi nila doon kapag ka may pera ka, may kubul ka. Doon pag may pera ka, pwede kang magpalagay ng aircon. Di ba? No? Base po doon sa mga nagkukwento na mga naging preso po, mga kababayan. So, kung lamig at lamig lang, malamig sa Estados Unidos, kaya naman palamigin ni Kibuloy yung kanyang kwarto, yung kanyang kubol sa Pilipinas. O, di ba? Tapos, meron din tayong mga naririnig na pag sa Pilipinas, mga kababayan, kayang-kaya yung magpasok ng above. Pag may arep ka, pag may pera ka, nakakapagpapasok ng above daw ho, mga bossing. Tingin nyo, kung talaga pong maniniyot, si Bulon. Naalala ko na naman yung post ni Boss Mike Sembera. Susunduin na daw yung may-ari ng sanlibutan. Tapos dinuktungan pa, maniniyot. May-ari ng sanlibutan na maniniyot. Kung talaga maniniyot to, si Buloyski, talagang gagamit ng pera yan para makapagpapasok doon. Kung sakali hindi, ang sitwasyon naman, kunyari, hindi naman makapagpapasok ng above doon sa loob. Pero hindi siya yung prinsesa doon. No? Siya yung babarurot kapag ka nasa loob ng selda ng Pilipinas. Di mo ba ganyan? Siya yung babarurot kasi may tinatawag. Ikaw, asawa kita, prinsesa ka. No? Yun yung papasakan. Kung sino yung prinsesa mga kababayan, yung papasakan ni Buloyski. Di ba? Ganyan ang sitwasyon niya sa Pilipinas. Kaya lang po kapag ka nailipad po yan sa Estados Unidos, mga kababayan, lalo na Los Angeles, may mga itim na may mga itim. Yun nga yung sabi nung iba, galata ng sardinas ang taba. Sabi siguro ng mga moderator at saka si Reza Force family, no? At saka ni Chaicher, anong nangyari dito sa vlog ni Mark Ramos? No? Hindi, simula pa lang naman, miski dating-dati pa po, bardago lang naman po talaga yung live natin No? Eddie, dali. Asan ba? Eto, putra guest na yan. Kaya pala ayaw sa Estados Unidos, mga kababayan. Kaya pala ayaw sa Estados Unidos, mga boss chief amo sir. Bakit? Tignan mo naman kasi ito. Galigo sabi kanina, Youngtown daw na sardinas yung pinaka taba. Tapos ang haba, 8. Aray ko po. Malamang kapag ka si Ma'am Trek Sevilla nandiyan napapatakip na lang na mata. Siguro kapag ka yung nailipad doon. Tapos ayan, sagot pa, no? Sabi ni Ma'am Viola, "Hoy, Ninong Mark, ano na naman yung sinusukat mo dyan?" Tinignan ko lang ito. Nasa gilid ko kasi bigla akong napansin mga kababayan. Sabi ni Inspiration, grabe imagination mo, Boss MR. Wala ako sinabi. No, basta ginanyan ko lang ito, mga bossing, Sir Sunny Reyes, kayo na po ang nag-isip ng masama dyan. Pero ganun niya. Siguro, kapag kaganyan, pasintabi po doon sa mga kumakain dyan, i-mute nyo muna po ng kaunti. No? Baka marinig po ni Ma'am Delia Rosario kung ano ang isip. Pare, no, share muna ako doon No, siguro sabi, pare, dito ka muna. Sige ba, share muna ako dito Share muna ako doon. Ba't ka pa pupunta doon, pare? No, bakit ka pa pupunta doon? Bakit? Lumabas na dito. Lumabas na dito. Pare, hindi ko naramdaman na yun
Ibiruin nyo ba naman mga kababayan sa Estados Unidos? Kung sa Pilipinas, siya yung may prinsesa, sa Estados Unidos mga kababayan, tingin ko, siya yung prinsesa doon. Hindi at mahihirapan gamitin yung pera ni Buloyski sa ibang bansa po. Sabi ni Transformer, 100 stitches ang abutin. Kayo naman mga DDS. Psst, uy! Asa kayo mga DDS? No? Supporter kayo niyan. Di ba? Maano ba naman na pabaunan ninyo ng mantikilya? Oh. Maano ba naman pabaunan ninyo ng pinagprituan ng galunggong? Oh, boss, makakatulong sa iyo to. Ano? Para dumulas. Para hindi mahapdi. O, di ba? Ibig ko sabihin, pagpapamasahe ho, mga kababayan, baka kung ano-ano ang iniisip ninyo dyan. Pagpapamasahe, mga bossing. Kayo naman kasi kung ano-ano ang iniisip nyo dyan. Basahin ko na nga muna ito. Chorizo de chocolate de Manoy Grande. Sabi ko, babasahin ko na itong itong balita. Biglang pinasakan nyo naman, chorizo de chocolate de Manoy de Grande. Ito game na, seryoso. Seryoso muna tayo. No? US, sagot ang gasto sa ekstradisyon ni Apollo Kibuloy. Ayon po yan sa DOJ, mga kababayan. Ayan na po. No? Nako po. Yung mga nandyan sa loob ng selda na nakapalibot, na sinusubaybaya si Buloyski, antabayanan nyo yan. Baka mamaya, tumaas ang presyon niya habang pinapakinggan o habang narinig itong balita na ito. Sa gobyerno ng United States of America, ang lahat ng gastos para sa aktwal na paglilipat kay Pastor Apollo Kibuloy. No? At sa dalawa pa, nitong kapwa akusado sakaling aprubahan ang hirit na ekstradisyon ng Amerika. Kayo po, tatanungin ko, sa tingin nyo po ba papayag ang Estados Unidos na hindi pumayag ang Pilipinas na ilipat doon si Kibuloy? Lalong-lalo na alam ho natin mga boss chipamo sir, yung pagmumukha ni Kibuloy matagal na pong nakasalampak diyan ho sa diyan po sa FBI na wanted. Nauna pa nga, di ba, yung FBI magpaskel ng wanted si Buloy. Kaya lang ang presidente noon dati si dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, kaya lang, nung naging si Presidente Marcos na, nakita niya may mga tumatangis na mga nabiktima daw sila ni Buloyski, pinatignan, pinacheck yung kaso ni Buloyski. Kung may mali ba doon sa pagbasura. Nabuksan no. Kaya ayun, dakip. Ang tingin ko dito mga kababayan, hindi papayag ang Estados Unidos na mailipat, hindi siya mailipat doon sa sa Estados Unidos mga bossing. Di ba? Ito pa isang problema nila. Seryoso tayo susubukan kong magseryoso. No. Ito pa ang isang problema nila. Mukhang merong bitay o may tie bits po mga kababayan doon sa Estados Unidos. Lalo na yung mga kagayang kaso nitong si Buloyski. Kung matatandaan nyo po, uulitin ko, gagamitin ko ulit itong example. May isa tayong kababayan na DDS vlogger, no? Na kumakaharap po sa kaso ng kagaya ng kaso pangmomolestya po ng kabataan, no? Ng kabataan, yung isang kumakaharap po sa tie bits din po. Iyari. Kung yon, mata tie bits po mga bossing, yung DDS na yon, tingin ko parehas ito. Sabi ni Ma'am Maritel T. Tingin niya paano ang seryoso host? Ito lang nga po, yan. Sa tingin niyo po ba, si Kibuloy ay mata-tie bits doon? At tingin ko, malamang sa alamang po. Tsaka yung kahit sabihin ng mga ng Pilipinas, hindi namin ibibigay si Buloyski kasi kung tatay bitsin ninyo, kung bibitayin ninyo, hindi din uubra, mga bossing.
mas matimbang po yung extradition treaty no ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon kay Department of Justice Chief State Counsel Dennis Arbin Chan, Pilipinas ang sasagot sa mga gastusin sa pagproseso at paghahain ng extradition case sa bansa, habang ang requesting state o US naman ang bahala sa aktual na paglipat ng mga taong i-extradite. Yari na ito. Kasi nandyan lang ho, hindi naman ho na nagtatago hindi na naman nakawala si Kibuloy No po. Hindi na naman. Sabi ni Robert Sembrano, dalhin na sa Amerika yan. Naku po, sandali, bigla ko naalala. Paano na yung mga Semenay Brothers? Paano na yung mga vlogger ni Kibuloy kapag dinala ito sa Estados Unidos? Sila yung mga dating bumabanat kay Buloyski. Binabanatan nila yung may-ari ng sanlibutan Di ba? Si Banat Bay, isa din yan doon sa bumabanat. Pinagtatawanan niya si Kibuloy. Tapos yung medyo may offer na siguro, ikaw na, dito ka na sa Semenay. Mabait na magaling na para sa kanila. Si Buloyski, mga kababayan. O paano na yung mga yun? No. Siyempre, sino po nagpapasahod doon? Semenay. Kanino yung Semenay? Dito kay Kibuloy. Hindi na ho yata nagana yung vibrator. Eto na naman tayo. Napasok na naman yung vibrator, mga kababayan. No? Yung vibrator, hindi ho ito yung sinasabi kong, hindi po ito, yung vibrator na sinasabi natin, ito po yung sinabi ni Buloyski na meron siyang vibrator na pag pinindot niya yung vibrator, yanig ang mundo. Hindi ho ito, ito yung tinutukoy ko, hindi ho yung pinapasok doon sa doon sa Kipay. Kasi kayo kung ano-ano yung iniisip ninyo, hindi ho ito. No? So pag pinindot ni Kibuloy yung vibrator, yanig ang mundo, mukhang di na umuubra. Tsaka yung yung stop, mukhang hindi na din umuubra, mga kababayan. Wala na. No? Kung ubra pa, dapat na ilabas na ni Kibuloy yung kanyang sarili. O baka naman sa susunod, ang paghambingan na ng mga DDS, si Kibuloy, kagaya ni Jesucristo, hindi ko mawala kahit kaya niyang kawalan. Di ba? Ganun yung kay Jesucristo Kahit alam niya na kaya siyang isalba o kaya niyang isalba yung kanyang sarili, hindi niya ginawa. Bakit? Kasi alam niya na sa sarili niya na siya ay ang pambayad doon sa mga kasalanan ng sanlibutan. Baka ganun ang sabihin. Sabi ni Golden Head, inatake ng pag-iinarte yan para hindi makulong. Hindi. Andyan mga kababayan, Kibuloy, inatake ng question mark ng mga basher. Kasi yung mga basher ay natutuwa po na ililipat na daw po si Kibuloy sa ibang bansa. Ililipat sa Los Angeles. Nako, mukhang magiging tawag dito? Mukhang magiging kapitbahay niya si Maharlika. Kasi taga Los Angeles ho yun Di ba? At patong-patong din yung mga kinakaharap nun na mga na mga kaso kay Melquiades Robles, kung matatandaan nyo po, mga kababayan, sa Los Angeles, meron pa sila Puwi Quiñones, yung iba pang mga siniraan, malamang maging kapitbahay ni Buloyski, Los Angeles, California po, mga kababayan. Tsaka hindi gagana yung pera ni Kibuloy doon. Sana, sabi ni Forever Bet de Jesus, sana mabitay na lang si Kibs sa US. Hindi ho natin alam. Yun ay kapalaran niya na ho, mga kababayan.